Tunog ng pait o chisel at kaluskos na mga liha. Ito ang karaniwang naririnig sa tuwing mapapadaan sa mga kanto sa bayan ng Paete sa Laguna, ang tinaguriang carving capital ng Pilipinas. Mula sa mga likhang sining at detalyadong forma, mula sa mga simpleng kahoy na mano-mano at mabusising dinisenyo, gamit ang materyales na kadikit ang pangalan ng kanilang bayan. Isa sa maituturing na haligi ng pag-uukit sa Paete ay ang 64 na taong gulang na si Tatay Francisco Esoreta. Ang tradisyong ito, minana pa raw niya sa kanyang mga magulang. Siyempre, itong bumuhay sa pamilya ko. Nung ako bata, ito rin ang negosyo ng magulang ko, kaya talagang malaking tulong sa amin. Hindi ako natulong mag-ukit, pero pwede rin naman, kaya lang ito talaga naging ano ko. Sa loob ng halos 5 dekada sa paghawak ng pait, aminado siyang mas marami na ang mahuhusay ngayon, lalo na mga kabataan kumpara sa katulad niya. Kung araw baka kami 20 lang nag-ukit na santo o 30. Ngayon, daan na. Kasi maraming magagaling na kabataan na. Mas magaling pa sa akin, mga kumusta, may talent. Pero hindi raw yan ang pangamba ni Tatay Francisco. Problema na rin kasi ngayon ang supply ng kahoy na ginagamit sa kanilang pag-uukit. Wala ang problema sa akin yung kompetensya kasi marami yung customer, gawa nga na ulit. Yung kahoy, yung lagi ang problema. Ano ba, makatanggap ako ng maraming order. Wala namang available na kahoy. Siyempre, madidelay yung ano mo. Nasisira ka sa customer. Kaya naman ang lokal na pamahalaan ng Paete, katuwang ang Tourism Office, aktibo raw na isinusulong ang pagpapatibay ng kapit ng kanilang sining. Meron na rin tayong mga alternative na kahoy na ginagamit. Meron sa bayabas, meron na rin sa mangga, at kung ano-ano pang punong kahoy na pwedeng ukitin. Kasabay nito, hinikayat nila ang mga kabataang manguukit sa kanilang bayan na ipagpatuloy ang paglinang sa mayamang tradisyon. Ang isa sa mga ginagawa ng pamahalaang bayan at ang aming Departamento ng Turismo ay ini-encourage din namin, especially yung mga mag-uukit na i-develop pa yung kanilang mga skills pagdating sa pag-uukit. Isa dyan si Neil Bagamano. Nag-start ako sa pagdodrawing. Nag-aaral ako ng mag-drawing nung ako ay elementary. Senior high school naman ako. Doon ako nag-try mag-ukit ng kahoy. 16 years old ako noon. Tapos hanggang ngayon, nasa kahoy na ako nag-ukit. Pinush lang ako ng tatay ko na mag-aral kasi nakita niya may talent ako sa pagdodrawing tapos sa pag-ukit. Kaya dinala niya ako sa mga mag-ukit ng baytay, magagaling na mag-ukit. Ang kwento sa pagpapatuloy ng kinagisnang sining ni Neil, minsan na rin naitampok sa telebisyon. Kasing pait man ang dagta ang bawat pagkintal sa kahoy, ang makulay na tradisyon ay patunay na nakaukit ng malalim sa puso't isipan ng mga kabataan ng kanilang bayan. Raymond Manalo para sa Matyag, Pilipinas.